Sa interview mismo, sinabi ni Luka, "Playing with him makes my life easier." Ang tinutukoy niya dyan itong si Austin Reeves dahil yung kombinasyon nga nila ngayon merong 9-2 record nang walang Lebron sa lineup na nakikita mismo na nagiging madali para kay Luka na maglaro sa loob ng court kapag kasama lang si Austin Reeves dahil maganda ang chemistry nila sa loob na talagang totoo naman dahil ngayon meron silang 2 straight win kontra sa Pacers at New York Knicks na nasa 3rd seed ng Eastern at itong si Luka at Austin Reeves yung parehas naglaro na may malaking contribution sa team offense nila. Kontra Knicks, meron silang combined 60 points at halos sobrang taas kumpara nga raw sa nagdaang ilang games nila na halos 4 o 5 players pa yung naghahati sa 60 points contribution. Kaya yan din mismo yung nakikitang rason kung bakit ang Lakers natatalo pagdating sa mga contender team lalo na sa close game. Yung kombinasyon ni Luka at Lebron merong record na 19-11. Maganda naman talaga. Pareho silang playmaker at scorer kaya malaki ang offensive output, pero based sa mga analysis observation, pag pareho silang ball dominant, bumabagal masyado ang flow ng opensa at nag-overlap sila dahil parehong gustong kumuha ng bola at gumawa ng play. Si Lebron at Reeves parehong may 10-5 record ng magkasama ngayong season. Si Reeves ang madalas na secondary playmaker ni Lebron dyan, kaya yung kombinasyon ni Luka at Reeves talaga ngayon yung mas pinapaboran kapag walang Lebron kasi nakasama yung mga to. Dalawang primary star ang gumagana at walang overlapping na nangyayari sa mga to. Kayang tumalo pa nila ng contender team katulad ng Knicks. Sa dalawang magkasunod na laro ng Lakers nang walang Lebron, si Luka ang main playmaker nila, si Reeves ang naging secondary at scorer. Walang nakitang overlap sa leadership ng offense at mas malinaw nga raw kung sino yung nagdadala ng bola kaya mas smooth ang ball movement na nangyari sa mga to. Kapag may Lebron kasi minsan nagiging third option lang si Reeves, pero kapag wala si Lebron, tumataas ang usage ni Reeves, mas maraming drives at shot attempt na nagagawa to. Sa season na to, nag-a-average si Reeves ng 25.6 assists per game at mas nag-e-expand yung role niyan kapag walang Lebron na kasama. Kaya nga mismo sa mga analyst na nanggagaling na mas nagiging effective na ngayon sa Lakers si Austin Reeves bilang secondary para dito kay Luka at hindi na lang basta third option sa lineup. Kaya nga ngayon may ilang mga analyst pa ang nagsasabi na parang mas nagiging better ang Lakers kapag walang Lebron na kasama itong si Luka at Austin Reeves. Lalo ngayon, nasa dalawang magkasunod na panalo ng Lakers, lumilitaw na mas nagiging maganda ang run nila at team chemistry habang walang Lebron na kasama sa starting unit. Sa mga fan discussion at mga Reddit commentaries, mas maraming nagsasuggest talaga na ilagay ng front office si Lebron sa second unit para mas mabalanse nga raw ang team offense at defense nila at hayaang si Luka at Reeves ang mag-handle ng starting nila para sa team offense. Yan yung isa sa nakikita na pwede nga raw magbalanse sa starting at second unit nila ngayon para hindi masyadong mag-overlap sa team offense ang starting nila na mismong nakikita ang problema dito kay Luka, Reeves at Lebron kapag magkasama sa lineup. Iyan yung nakikitang malaking butas rin kasi sa mga to na mas better nga raw na samahan ng wing defender itong si Luka at Reeves sa starter para mabalanse yung kahinaan nila sa depensa at mag-focus lang sa offensive output. Yan mismo yung nakikitang pwedeng maging solusyon sa ngayon sa Lakers, lalo na sa report na nasa questionable list na itong si Lebron kontra Timberwolves and hinihintay lang yung report na makapaglaro na yan at yan mismo yung nakikita nga dyan na pwedeng ilagay ng Lakers sa second unit si Lebron at hayaan si Luka at Reeves na mag-handle ng team offense nila sa starting unit. Ang Lakers ngayon nasa 5th seed ng Western at makakatapat nila ang Timberwolves na nasa 3rd seed. One-way game lang rin yung advantage sa kanila ng Wolves mula sa win and loss. Yan yung nakikita nga na pwedeng pumabor sa Lakers. Kung matatalo nila ang Timberwolves, mas tataas ang winning percentage ng mga to. Ewan ko lang kung anong mangyayari sa pagbabalik ni Lebron.